Okay, I'm back. Siyempre ang tanong niyo after the topic yesterday is, paano ko malalaman nasa loob ako ng Kingdom of God? Ang pagpasok do'n sa kingdom merong maraming mysteries, eh. Puwedeng by stages or puwedeng instantly. Pero malalaman mo talagang nakapasok ka sa loob ng Kingdom of God kasi 'di ba merong linya si Lord na malapit ka na. 'Pag binasa mo yung Gospels sinasabi niya ito sa someone who is doing God's work, malapit ka na sa Kingdom of God. So merong mga taong malapit lang, pero wala pa sa loob. Ang nasa loob ng Kingdom of God na talagang ikaw ay anak ng Diyos, you have this complete anointing. Anointing of what? Anointing of the Holy Spirit. The Holy Spirit is in you. At ang Holy Spirit, meron siyang mga proof na talagang nasa loob siya. Well, read the Bible. Hanapin niyo doon yung 12 fruits of the Holy Spirit. Ang merong Holy Spirit sa loob is unang-una, may takot sa Diyos. Kaya mong gawin ang fornication kung meron kang takot sa Diyos? Yun, doon ako nangamba. Nung ang community namin ay naging rampant yung fornication. Pati ako tinuruan pa, sabing gano'n. Dear Joyce, pagka walang nangyari, walang mangyayari. Kailangan may mangyari sa inyo kung gusto mong magkaroon ng boyfriend. Wow, ang tindi. Sabi ko, labas ko kaya dito yung totoong ako. Yung pa, isa pa. Kaya pati ako nagduda ng sarili ko, eh. Ang totoong may Holy Spirit, mas authentic. Lalabas yung totoong ikaw. Wala kang fears. Sasabihin mo kung ano yung nasa loob mo. Nagkaroon na nga ako ng false love. Yung dahil sa sobrang mahal ko, ayoko nang sawayin. Mas natakot akong iwan ako kaysa matakot ako ma-offend si God. Ngayon, takutin niyo ako. Sabagay, eto na nga, ginawa ko na nga, wala na nga akong takot, eh, 'no? Sinabi ni God, nun talaga ibinigay ko na lahat. I want that you love only me. And I want that you will speak. Not your word, but mine. So, pag chismisan kanila, dapat kebs ka. Ayaw nila sa'yo? Fine. Kasi kung talagang pupunta sa heaven yung mga yan, kikita-kita rin kayo dun, eh. 'Di ba? Isa lang ang pupuntahan niyo kung ako ang mamahalin niyo in the end. So, 'wag kang matakot. Tuloy mo pa rin pagmamahal mo sa kanila, but this time, una ako. So, merong holiness ang nasa loob ng Kingdom of God. Paano 'yan? Natuto nga akong magmura ulit nung nasa Antioch ako dahil yung isang anak ko do'n, nangingiti siya pagka binabalasa ko siya at napapamura ako. 'Di ko alam mismong mga anak ko na ginagamit ng kalaban. Pag may holiness ka, kahit magalit ka, hindi ka magmumura ng PI. Ano 'yun, parang over my dead body. Ibang mura gagamitin ko, mura ng pagmamahal, yung tipong maghanap ka ng magandang word, 'di ba? Yung tipong, klabunes. Ako gumagawa ng sarili kong word, eh, mga tipong bawal banggitin dito ng mga lahi na ayaw nilang mapintasan sila. Yung tipong gagawa ng issue pagka sinabi mong, "Yung lahing 'yan,
ang selfish. So, para hindi nila malaman sila pinag-uusapan ko, gumagamit ako ng mga coding. Sabi nga nung kasama ko sa trabaho, tawagin natin kagagaling. Kasi mga feeling magagaling eh, di ba? Hindi mga Pilipino yun. Balahi yun. Ako may eklabunis eh. Eklabunis! Itong mga eklabunis na to, kala nila eh, kasi talagang aabusuhin ka no, sa trabaho. Pagagawa sa'yo lahat, sila manonood lang. Tipang, Joyce, this thing is messy. Samantalang ako ang head ng section Pero inuutos-utusan ako. Sa isip-isip ko lang. Ito parang walang awareness. Napaka-ob-ob talaga. Ob-ob. Bobo. Kasi nakatingin sa amin yung camera eh. Diba? 27 cameras meron sa tindahan. So pag nang-aabuso ka, makikita ng manager mo yun. Yung isang manager namin doon, walang ginawa kundi tignan yung camera eh. Hindi ka babantayan ng manager mo, babantayan ka sa camera. So, kaya nung talagang, husgahan na, talagang wala na, fearless na ako. Kasama rin yun sa signs na nasa loob ka ng kingdom. You're fearless. Wala kang kinakatakutan basta ginagawa mo yung tama. Kasi sa katwiran ko sa kanila, malaki ba sweldo binibigay nyo? Para ipalit ko health ko? Na-stress na ako left and right ang abuses, pero ang mga dating nyo there's no such thing as abuse inside the store. Danay ko po, buksan nyo ang camera nyo. Yung mga lahing eklabunes, walang ginawa, kundi abusuhin ako. Hindi nga ako sinasaktan. Naabuso naman ako in many ways. You know? Nung time na yun, tawag dyan, may konting fear pa ako ayoko mawalan ng trabaho. Dahil kinakala, meron ako ipapadala sa nanay ko. Ngayon nyo ako hamunin. Retire na ako, di ba? May pera na ako sa wakas. Hindi nga lang malaki, pero malaki na sa akin yan. That's enough for my needs. Si Lord di kanyan gugutumin. At kung gugutumin kanyan, siguro maximum na. Isang araw, matututo ka mag-fasting. Kasi nangyari sa akin sa dorm, tipong, Lord, wala na ako pera. Paano na ako nito? Biglang may tawag ako, Joyce, tagal na namin hinahanap ka ha? Nasaan ka? Hinahanap ka ng direktor. Ikaw daw yung hahawak ng programa sa Channel 9. What? Pagdating ko doon, name your price. Name my price. Akala nyo ba? Pagka may alam ka na, hindi ka na natutuwa sa mga magagandang offers. Kasi alam mo na everything in life has a price. Meron nga nung nasa magazine, sabing ganun. Name your price. Magkano ang gusto mong sweldo? Sabi ko, magkano ang isang page? 50,000. 50,000 lang ang gusto ko. Bakit naman ang liit? Ayoko ma-pressure. Yung 50,000, kaya ko kayong bigyan ng 3 pages a month. More than that, stress na ako. Kaya hanggang doon lang ako sa cost ng isang 1 page. Diba? Kasi doon, susweldoan ka nga ng malaki, pero sa'yo galing. Ang nangyari nga nun, diba? Kung 3 pages, ang binigay mo sa kanila, ikaw pa nagbigay sa kanila ng 100,000 dahil 150,000 yung 3 pages ang sweldo mo lang ay 50,000. So, binigyan mo pa sila ng 100. Diba? Kung ang hiningi mo ng sweldo 300,000. So, ilang pages ang ipoproduce mo? Akala mo ba madali mong magbenta ng magazine na bagong-bago? Walang nag-a-advertise pag ang magazine ay bago. Kaya o-offer nila sa'yo lahat. Ba't pa tayo napunta na naman sa advertising? Okay. So, you become holy without trying. Nagiging holy ka. There's something inside you. At yung holiness mo is, nakakita ka ng papel. Subukan mong sunugin yun. Mababalik mo pa sa papel. You are transformed inside.
Kakaroon ka ng fear of God. Puwede kang magkaroon pa rin ng siyota, pero mararamdaman ng siyota mo mas mahal mo si God kaysa sa kanya. Una at sentro si God sa'yo. Napakahalaga sa'yo ng worship. Parang hindi puwede or dapat masyadong mabigat yung dahilan para hindi ka magsimba. Nagkakaroon ng meaning yung buhay na hindi mo maintindihan. Yung tipong wala nang puwedeng magpalungkot sa'yo. Iniwan ka ng siyota mo, anong sagot mo? It's your loss, baby. Mahirap ako hanapin, pero ikaw siguro kaya kitang palitan. 'Di ba? God will provide. Kahit partner, God will provide. At kinuha ang asawa mo, anong sasabihin ni God? Ako ang totoo mong asawa. Sa'kin ka dumikit. Kasi yung asawa mo hindi pa nga alam kung saan pupunta yan, eh, kung sa hell, sa purgatory. Di mo alam kung ano yung pinaka-inside niyan, kung anong pinaka-ano ng soul nila. Pero kay God, siguradong-sigurado kang mahal ka niya. So, yung holiness na sinasabi ko ay hindi yung katulad ng mga sa Pharisees. Yung sa mga madre na mukhang banal pero walang charity. Oy, hindi ko sinasabi yung kumbento ko, ha. Yung kumbento ko may 4 na regenerated do'n na talagang super mahal na mahal ko. Sila pa nga nagsabi sa'kin, "Joyce, si God lang ang mahalaga." Totoo yun, eh. Si God lang dapat ang pini-please mo. Akala niyo ba kung ako ay hindi pinag-asawa ng Diyos, wala akong planong mag-asawa 'no, gusto ko nga magturo lang sa public school. But then God sent me my cousin and my niece sa Australia. Sila yung talagang meron pa si Mrs. Garachico. Daming pinadala ni Lord para lang bigyan ako ng idea na, "Joyce, gusto ko mag-asawa ka." Mrs. Garachico meron pang dramang sino nagsabi sa'yong matanda ka na? Ayoko na po. Sakit sakit lang sa dibdib 'yan, eh, relasyon. Hindi, Joyce, bata ka pa. 40 something na po ako. Hindi, bata ka pa. Bakit ba? Di mo naintindihan, eh. Sumunod ka na lang, mag-asawa ka. Huwag mong sayangin ang buhay. Hindi ko po sinasayang, ito po, oh, katulong nila ako. Ako ang yaya ng bayan. Sabi ni Miss Gerichico, "Hindi, kinakailangan mag-asawa ka." Hinukay ko. Ba't niya ako gusto mag-asawa? Number 1, kasi sinabihan ako ng pinsan ko, eh, "Alam mo sa bandang huli, mag-isa ka niyan dahil mag-aasawa yung mga pamangkin mo."